Ang nagsasalita dito si Apostol Pablo, ano sabi niya? Ipinagkatiwala sa amin yung ministeryo at salita ng pagkakasundo. Alin po yung salita ng pagkakasundo? Yan din po ang aral ng Diyos. Bakit sinabing salita ng pagkakasundo? May dapat papagkasunduin. Sino? Ang tao at ang Diyos. Eh bakit? Nagkahiwalay eh. Eh bakit? Nang ang tao magkasala, nahiwalay sa Diyos. Ano kailangan? Ipakipagkasundo ang tao sa Diyos. Pero paano? May nagtuturo ng salita ng pagkakasundo o salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Sino magtuturo? Ipinagkatiwala sa amin, sabi po, ang salita ng pagkakasundo. Sino? Kami ngay mga sugo sa pangalan ni Kristo. Kaya hindi po lahat, hindi kahit sino, hindi kumuha ng Biblia. Pwede na. Ay, hindi ba nabilanggulan? Nagbasa ng Biblia sa bilangguan. Paglabas, nangangaral na. Pwede ganon. Nakalihim sa iwaga yan. Paano malalaman? Kaloob. Kanino? Sa mga tunay na sugo ng Diyos. Kaya pag hindi po tunay na sugo ng Diyos, may karapatan bang mangaral ng salita ng Diyos? Roma 10:15 po. Pakinggan po ninyo. At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Tanong ni Apostol Pablo, naroon ang sagot. Obvious ang sagot. Ano sa tanong ni Apostol Pablo? Paano sila mangangaral? Hindi naman sila sugo. Grabe, talagang ang galing nila magbaloktot ng mga salita. Ang isang taong hindi aral sa Biblia, pwede talagang maniwala sa mga sinasabi niya. Pinapalabas niya dito sa Romans 10:15 na paano daw maangaral yung hindi sugo. Pati yung sentence construction kinatay dito. Again, let's see the context. Tungkol to sa kaligtasan at sinasabi ni Pablo na ang kaligtasan ay para sa lahat. Mas maganda kung basahin nyo ng buo yung Romans 10. Ang i-address ko na lang yung maling paggamit sa verse 15. Maintindihan natin mula sa verse 13. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. This is about salvation. Pansinin niyo yung next verse. Sinasabi dito yung proseso ng paglaganap ng gospel para maipamahagi ang kaligtasan. 14. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano daw sila tatawag sa Diyos kung hindi sila believers? Ibig sabihin lang dapat sumampalataya muna. Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tukol sa Kanya? Paano daw magiging believer kung hindi pa nila nadidinig ang magandang balita? Pinaparaphrase ko lang para mas maging malinaw. Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? Paano daw nila madidinig ang magandang balita kung wala naman nagsabi ng aral? Ito na yung verse 15. At paanong makakapangaral ang sino man kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat, okay gandang pagmasdan ng pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Kung hindi nyo pa gets, ito yung English. And how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Paano daw may mga ngaral kung hindi naman sila pinadala? Kung hindi sila pupunta sa mga unbelievers, paano daw sila makakapag-share? Hindi ito tungkol sa mga special na sugo na sila lang ang makakaunawa ng Bible. This is about taking action para maipakalat ang mabuting balita. Kung paano ito naging tungkol sa sugo na kesyo sila lang daw ang pwedeng umunawa ng Bible, hindi ko alam. Kung tutuusin, cherry picking lang yung ginagawa nila. La la la!